magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na pagsasaluhan natin for today's video. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you and syempre sa lahat po ng mga nanood sa ating mga videos and mga nakinig sa ating mga kwento for the last week. Maraming salamat talaga. Lalong-lalo na dun sa mga hindi pa rin nagsasawa kahit na yung iba nagre-reklamo na mahaba ang intro pero nanonood at nakikinig pa rin. Lalo na yung iba na kahit paulit-ulit na nag-comment pero hindi pa rin nababasa. Pasensya na po talaga kayo. Comment lang kayo ng comment. Pasasaan ba't mabasa rin natin ang inyong mga komento. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Lalo na yung mga nag-follow din sa atin sa iba nating mga social media accounts. Sige, sa susunod, bibigyan na natin ng content yung iba nating mga kwento o yung iba nating mga social media accounts. Hi kay Mary Chris Dakuma, maraming salamat sa pakikinig. Jocelyn Castro, hello sa iyo. Hello naman kay Majo Guevara, listener from Hong Kong. Maraming salamat Miss Guevara. Hi kay Liza Chen. Shaira Saysay, happy birthday. Birthday niya raw yesterday. Oh, happy birthday sa iyo ha, belated ha. Hindi naman kita mabati yesterday kasi na-upload na yung video tsaka ka nag-comment. Hi kay Yuri Montaliana, maraming salamat all the way from Macau while working daw. Ang saya-saya raw ng puso niya. Sana all masaya ang puso. Hi kay user XY1QT. Hi naman kay Cristel Duerme. Maraming salamat sa mga OFWs natin na nasa Kuwait ngayon. Thank you so much sa inyong pakikinig. Josephine Mapalad na always present. Mary Sanapan, all the way from my hometown. Charot, kung saan ako nagre-record. Bugo CDO. Thank you so much sa inyong pakikinig. Hi kay Micaela o Mayhaela Anatoly, maraming salamat. Hi din kay Kawaii Jazzo Channel, Sandara Undi, maraming salamat sa pakikinig. Florence Galiego, hi Florence. Hi naman din kay user CG90C6IM. Diba ang haba? Kay Rene or Nene Palmares, maraming salamat. Hello din kay Jared Alabado. Thank you so much. Rowena Bernisto, maraming thank you sa pakikinig. Hello din kay Judy Ann Juday. Hi Juday. Nakikinig pala at nanonood para sa atin si Juday. Ang feeling. Hi naman kay Merly Labong from Saudi Danam or Damam. Maraming salamat. Hi kay JR or JR Yan Lumbog. Maraming thank you. Ciao Beda. Hello rin kay Arceli Tayaktak. Maraming salamat. Hi daw kay Jerwin Dazo. Drive safely. Oh, sabi na mahal niya. Drive safely daw. Sabi ng iyong mahal. Abigail Tenorio. Maraming salamat sa pakikinig. Jehanevi Buhot. Maraming thank you from UAE. Hi naman din kay LV Lapot, Marilu Sabalye, Jaime Rodriguez, maraming salamat. Christy 1189, thank you so much. Maria Elena Abe, maraming salamat. J. Ran Uraldin, maraming thank you po sa inyong pagkikinig at sa walang sawa ninyong pagsuporta nitong ating YouTube channel. And syempre, naku po, ang ating kwento for today's video ay isa po sa mga kwentong matagal ko nang na-receive pero hindi ko alam kung dapat ko bang basahin. Parang pinagnilay-nilayan ko muna siya. Pasensya na nga pala sa ating sender. Oo, maraming salamat sa pag-aantay. Pero medyo medyo mahirap-hirap para sa akin na i-share ito dahil sa aking paniniwala. Pero hindi, i-share natin kasi deserve naman ng kahit na sino na marinig ang kwento ng kaniyang buhay. Kaya eto na, huwag na nating patagalin. Umpisahan na natin ang ating kwento for today's video. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Iba't iba ang uri ng kwento ng bawat tao. May iba nakaka-relate sa kwento ng iba. Meron din namang iba na naiirita sa storya ng buhay
ng kanilang kakilala. Pero kung ano pa man ang kwento ng buhay mo, isa lang ang sigurado. Lahat tayo ay pupwedeng may matutunan mula sa isa't isa. Lahat din tayo ay pwedeng may maituro sa iba. Dear Mama Mia, bahagya pa lamang akong napapikit nung gabing yon. Tapos bigla na naman akong mapabangon mula sa kinahihigaan kong kama nang marinig ko na naman ng mga sigawan at pagmumurahan ng mga mag-asawang nangungupahan sa itaas ng nirerentahan kong apartment na yon. 4 na pintong apartment ang bumubuo sa duplex na yon na yari sa mga segunda manong plywood at yero kung saan 4 na iba't ibang tao din ang umuukupa sa bawat butas at bawat pintuan. Sa unang pinto sa silong ay ang mag-asawang Bombay. Sa itaas naman ay ang magtsiyahin na 2 mga babae. Habang sa itaas ko naman ay ang mag-asawang itago natin sa pangalang Arnold at Shirley, na may isang anak na babae na nung mga panahon pa lang ay 14 na taong gulang pa. Ako lamang ang nagsosolong katawan na umuupa doon sa apartment na yon. At sa tingin ko ay tanging ako lamang ang nakapag-uupa ng maayos at tama sa petsa ang bayaran ng renta. Dahil maayos naman ang kitaan ko bilang isang bouncer noon sa isang napakalaking beer house sa may Pasay. Itago mo na lamang ako sa pangalang Ruel. Mama Mia, dahil nga binata ako nung mga panahon na yon, solong-solo ko po ang mga kitaan ko. Wala pang sama doon ang mga tip na binibigay sa akin ng mga parokyano, lalong-lalo na kung ako ang nagre-recommend sa kanila ng mga babaeng magaganda na pwedeng i-table dun sa beer house na pinagtatrabahuan ko. Marami din akong mga parokyano noon, Mama Mia, na talaga namang gustong-gustong maitago ang kanilang katauhan. Yung iba pa nga ay personal akong kinukuha para maging taga-protekta nila, para walang makaalam kung sino man sila sa totoong buhay. Ang totoo kasi, Mama Mia, yung mga lalaking ganyan, mga mahihilig pumasok sa beer house, yan yung mga santo-santuhan tuwing umaga. Pero tuwing gabi, doon na lumalabas ang mga sungay at mga pangil nila. Hindi naman po sa nangingialam ako dahil wala naman akong pakialam sa kanilang mga buhay. Ang importante sa akin noon ay bukod sa pasahod ko at sa tip na binibigay sa amin ng ibang mga babae doon, ay meron din akong tip galing sa mga parokyano. Bagay na nakakapagbigay talaga sa akin ng sapat o sobra pa sa aking nagsosolong buhay na kita. Kaya naman meron akong mga mamahalin ding mga kagamitan. Meron ding mga damit na kung tutuusin ay branded kung ikumpara mo sa karamihan. Kaya kahit nasa squatter area lang ako nakatira noon, ay masasabi ko naman na nire-respeto ako ng ibang mga tao. At hinahangaan din ako ng aming mga kapitbahay. Bukod kasi sa malaki talaga ang pangangatawan ko, Mama Mia, ay magaling din akong magdala ng damit. Napakapangit naman kung mamahalin ang mga damit ko tapos hindi ko madala ng maayos. Madali rin naman akong malalapitan noon sa oras ng pangangailangan, lalo na kapag may mga kapitbahay ako na may sakit, o kaya naman ay nagigipit at nagugutom ang mga anak. Mabilis akong nagpapahiram ng pera, lalo pa doon sa may mga anak na nagkakasakit. Mama Mia, ang totoo niyan, naranasan ko rin kasi ang sobrang kahirapan. Naranasan ko rin noon na wala akong maipampagamot sa nanay ko. At syempre yung nanay ko rin ay naranasan rin noon na walang maipampagamot sa akin. Ang nanay ko po, Mama Mia, ay dati pong hostess. Hindi niya po kilala ang ama ko.
Marami ang nagsasabi na siguro nga foreigner ang aking ama dahil matangos ang aking ilong at napakalalim ng aking mga mata. Makapal din ang medyo kulot kong buhok at matingkad din ang kulay ko. Hindi masyadong maputi pero nasa fair, Mama Mia. Hindi kayo manggi. Nasa pagitan lang ng kayo manggi at maputi. Kaya marami ang nagsasabi na siguro nga foreigner ang nakadali noon kay Mama. Isa sa mga naging parokyano niya. Pero wala namang kaalam-alam ang mama ko at wala na siyang matandaan kung sino raw ang aking ama. Itinaguyod niya akong mag-isa sa pagiging hostess niya. Kaya lang nung nagkasakit na siya ay hindi na siya muli pang nakapagtrabaho. Mama Mia, batang-bata pa ako nung una akong pumasok sa pagtatrabaho. Nagkakargador ako sa palengke. Kung minsan ay tumutulong din ako sa construction. Kaya siguro nabanat ang aking mga buto at katawan kaya lumaki ito ng husto. Pero kahit anong pagbabanat buto ko noon, kahit anong pagpapakahirap ko, ay hindi ko pa rin naisalba ang buhay ng nanay ko. Nagkaroon po ng matinding sakit sa baga si nanay. Cancer po yun, Mama Mia. Mula nung madiagnose siya ng doktor sa isang pampublikong ospital doon sa amin, ay 3 buwan lang ang lumipas at saka tuluyan na siyang binawi ng Panginoon sa akin. At nung mag-isa na nga ako, Mama Mia, ay 15 o 16 years old pa lamang ako nung mga panahon na yon. Kaya nagsikap ako kung ano-anong trabaho ang pinasok ko. Hanggang sa makagraduate ako ng high school. Hanggang sa, Mama Mia, pumasok na rin ako sa pagko-call boy. Kaya lang, hindi ko naman nagugustuhan ang trabahong yun. Pasensya na po sa mga member ng LGBT community, pero nagagalit talaga ako nung mga panahon na yun dahil siguro karamihan din sa mga nagiging customers ko ay mga bakla na mga mahaharot at syempre mga mapanakit. Mga may kayang mga bakla ang pumapatol sa akin noon, Mama Mia, dahil nga sa aking itsura. Medyo mahal din ako kung maningil. Kaya lang kapag nagiging parokyano ko na sila ay kung ano-ano ang pinapagawa nila sa akin at kung ano-anong klaseng pambabastos. Isang araw ay hindi ko na napigilan ng isang baklang bumastos sa akin at nasuntok ko na ito. Galit na galit siya sa akin, Mama Mia. Isinumbong pa niya ako dun sa mismo naming bugaw nung panahon na yon at nagalit din ito sa akin. Buti na lang at pinoprotektahan nung baklang yon ang kaniyang reputasyon, Mama Mia. Isa kasi siyang respetadong guro sa isang kilalang paaralan, isang kilalang university. Kaya siguro hindi na rin siya nagsampa ng kaso sa akin. Hindi na niya ako inihabla dahil siguro pinoprotektahan din niya ang sarili niya. Kaya lang ang naging kapalit noon, Mama Mia, ay binitawan naman ako nung handler o bugaw namin. Bagay na naging dahilan kaya nahirapan akong kumuha ng mga parokyano. Iba pa rin kasi talaga kapag may mga kapit ka. Hanggang sa naisipan ko, Mama Mia, na ayoko nang ibenta ang katawan ko. Ayoko nang ibenta ang kaluluwa ko dun sa mga taong lagi na lang akong binabastos. Dun sa mga taong akala mo dahil binayaran ka, pati kaluluwa mo at pagkatao mo ay inaangkin na nila. Kaya naman tinapos ko na ang pagtatrabaho kong iyon. Nagpalaki na lang ako ng katawan ko pagkatapos ay pumasok ako sa isang beer house. 18 ako nung pumasok ako bilang isang security guard sa beer house na yon / bouncer, Mama Mia. Hanggang sa tumagal na nga ako doon at nakalipat na nga ako dito sa nilipatan kong apartment. Ito lang kasi ang medyo pasok sa bulsa ko. Hindi nga maayos at maingay pero ayos na rin. Unang-una, medyo malapit ito sa beer house na pinagtatrabahuan ko. Pangalawa, ayos lang, tinutulugan ko lang naman ang apartment na yon pagkatapos ay lumalabas din naman ako agad. Dahil gumagala ako kasama ang mga kaibigan o mga pinsan o kaya naman kahit na sinong makikilala ko. Parang walang direksyon ang buhay ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Mag-isa lang kasi ako. Wala akong responsibilidad. Hindi rin kasi nagkaroon ng ibang anak ang mama ko kaya wala akong naging kapatid. Solong-solo ko lang ang kita ko noon.
At Mama Mia, kapag kumikita ka na ng pera ay nalilimutan mo na ang maghanda kung ano man ang gusto mong pangarap. Ang gusto ko lang noon ay makabili ng mga mamahaling gamit. Makabili ng mga gamit na kung titignan ng iba ay hindi talaga nila afford. Oo, pwede niyong sabihin na may pagkamayabang ako. Pero Mama Mia, kahit na mayabang ako, sabi ko nga kanina ay matulungin naman akong tao. Lalo na kapag may mga sakit ang lumalapit sa akin. Nakikita ko kasi sa kanila ang sitwasyon namin noon ng aking ina. Kaya hindi, sabi ng iba ay hindi raw ako katulad ng mga taga-kapit kwarto ko, lalong-lalo na yung Bombay na hindi naglalabas ng pera kapag walang tubo o hindi sigurado kung may ibabayad. Ako Mama Mia, kahit na sino, basta't may extra ako, nagpapahiram ako ng pera lalo't emergency talaga. Hindi rin ako masyadong mabilis kung maningil. Hinahayaan ko na lang na mararamdaman nila o maaalala nila ang pagkakautang nila sa akin. Mama Mia, hindi na rin ako nagtaka nung mabalitaan ko na yung kapitbahay kong Bombay ay 2 beses na pong nahuhold up sa lugar mismo namin. Dahil nga marami ang galit sa mga ito. Kasi kung lumalapit ang mga kapitbahay namin sa mga ito kapag may emergency, ay kailangan talaga may tubo at may pinapipirmahan pa. Samantalang ako naman, Mama Mia, ay inihahatid pa nga ako ng mga kaibigan at kapitbahay kong mga standby at yung mga lulong sa bisyo sa lugar namin na yon kapag nakikita nila akong naglalakad mag-isa, pauwi man o papasok pa lamang sa aking trabaho. Isang bagay po yun na pinagpapasalamat ko dahil mahal na mahal ako nung mga tambay na tumitira kung saan ako nakatira. Mama Mia, nagsisigawan na naman nung gabing yun ang aking kapitbahay. Sa sobrang ingay ay kinapa ko ang una na nasa aking tabi. Kinabig ko yun bago itinakip sa aking magkabilang tenga upang hindi ko marinig ang pag-aaway ng mag-asawa. Kahit pa nga sanay na ako na tuwing malalasing itong si Arnold ay lagi niyang inaaway ang kanyang mabait na asawa. Kuminsan pa nga Mama Mia ay inaabot na rin ako ng inis sa mag-asawa. Pero ang totoo, naawa din ako sa cute, maganda at mabait nilang anak na madalas ay dun na sa kwarto kong natutulog o kumakain kapag wala itong pasok. Nagulat pa ako nung marinig kong biglang may kumatok sa silid ko. Kuya? Kuya Ruel? Gising ka ba kuya? Tawag ng kumakatok na babae sa labas ng pintuan ng apartment na tinutuluyan ko. Mabilis naman akong tumayo nang mabusesan ko ang tao sa labas. Binuksan ko ang pintuan at saka nakangiti akong pinatuloy ang hindi ko inaasahang bisita. Kakamot-kamot naman ng kanyang ulo ang dalagitang si Fe. Nahalatang medyo nahihiya pang pumasok nang makita niya ako na halos wala ng suot dahil hubad ako kung matulog Mama Mia bukod lamang sa boxers na suot ko. Medyo manipis din ang boxers na suot ko nung mga panahon na yon. Kaya naman nahalata kong medyo nahihiya siya sa itsura ko. Pumasok muna ako sa loob tsaka kumuha ng tuwalya at tsaka itinakip sa pang-ibaba ko. Pagkatapos ay pinapasok ko siya. Kasi sinatatay Medyo garalgal pa ang tinig na bungad sa akin ng dalagitang si Fe. O pumasok ka na muna dito. Halika. Dito ka na muna magpalipas ng gabi tulad ng dati. Tiyak na hindi ka na naman makakatulog doon dahil magdamag na namang magsisikmata ng nanay at tatay mo. Sagot ko naman sa kanya at inakbayan ko pa ito papasok sa loob ng kwarto bago ko isinara ang pintuan ng aking silid. Napansin kong bahagyang pinamunahan ng mukha si Fe sa pagkakataong yon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Pero nakita kong siguro ganun na talaga kapag nagdadalaga na. Mama Mia, nakita akong
Napakagandang bata nitong si Fe. O matulog ka na. Ikaw na lang dun sa may kama at dito na lang ako sa sofa. Naku, kuya, hindi na po. Ako na po sa sofa. Kasi mukhang mas kasya ako dyan. Mas maliit kasi ako kumpara sa'yo. Baka maging baluktot yung katawan mo dyan. Baka makuba ka pa. Sabi nito nang may pag-aalala sa akin. Naku, ano ka ba? Sige, dyan ka na para komportable kang matulog. Mama Mia, nahiga na nga siya sa kama ko dahil hindi rin ako nagpatinag sa kanya nung sinabi niyang siya raw ang mahihiga sa sofa ko. Pero napansin kong hindi siya makatulog. Palaging malikot. Pabaling-baling ang kaniyang katawan. Hanggang sa hindi ko na matiis at bumangon na ako at tinanong ko siya. Ayos ka lang ba, Fe? Kasi kuya, may naalala ako. Anong naalala mo? Meron pala akong assignment. Tapos, nasa loob ng bahay namin. Aalis na lang ako, kuya. Uwi na lang ako sa amin. Mukhang tahimik naman na sina nanay at tatay. Sigurado ka ba? Oo, kuya, sigurado ako. Okay, sige. Halika na, hatid na kita sa bahay niyo. Wag na, dyan lang naman sa taas yung bahay namin. Sige, mag-ingat ka. Inihatid ko siya palabas ng pintuan ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay humiga na ako pabalik sa kama. Alam kong mali, pero nung mahiga ako sa kamang yun ay hindi ko lubos maintindihan ang sarili ko. Bakit amoy na amoy ko doon ang amoy ni Fe? Mali ito. Batang-bata pa si Fe. 14 years old pa lamang ito samantalang ako nung mga panahon na yon ay 25 years old na. 11 years ang age gap naming dalawa. Mali kasi bata pa ito, menor de edad pa. Pwede akong makulong kung ano man ang maisip kong gawin sa batang ito. Kaya lang Mama Mia, hindi naman po naging madali sa akin na iwasan yon. Kasi itong si Fe ay lagi naman itong pumupunta sa bahay namin. Lalong-lalo na kapag nag-aaway ang kaniyang mga magulang. Lagi siyang nandito. Tulad ngayon, hapon. Wala akong trabaho sa araw na ito. Pero bago pa man ako makalabas para sana makipag-inuman sa mga kaibigan ko, ay kumatok na si Fe sa kwarto ko. Linggo yun ng hapon, Mama Mia. O Fe, anong sa atin? Kuya, pwede bang dumito na muna ako? May bitbit siyang mga gamit sa paaralan. Ano, gagawa ka ng assignment mo? Oo, kuya eh. Tsaka nag-aaway na naman sina mama at papa. Tapos, nabalitaan ko na parang palalayasin na kami dun eh. Hindi pa kami kasi nakakapagbayad dun sa upa namin sa bahay. Ganun ba? O sige, tuloy ka. Halika. Sakto ang dating mo at magluluto muna ako ng merienda. Sabi ko. Nang makapasok siya, Mama Mia, ay napansin ko. Hindi na pala bata ang katawan ni Fe. Kahit na 14 years old pa lamang siya nung mga panahon na yon, ay sexy na ito. Lalo pa sa suot nitong sando lamang at maikling shorts. Pambahay ang shorts na yon at cotton, Mama Mia, kaya naman kung minsan ay bumabakat doon ang kanyang likuran. Ano ba yung iniisip mo, Ruel? Bata, pinagnanasahan mo. Napakawalang kwenta mo talaga. Payo ko noon sa sarili ko at pangaral ko na rin. Nilutuan ko ng itlog at pansit canton at hotdog na rin si Fe, Mama Mia. Pagkatapos ay sabay kaming kumain habang nagkukwentuhan. Kung ano-anong kinukwento niya tungkol sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na aalis ako dahil may lakad ako. Inaasahan ko noon na magpapaalam na rin siya sa akin at papasok na doon sa kanilang bahay. Pero Mama Mia, yumuko ito. Kuya, pwede bang makiusap?
tanong nito sa akin. Anong pakiusap ba yan? Kuya, kasi ayoko munang umuwi sa amin. Pwede bang dumito na lang muna ako? Dalin mo na lang yung susi mo sa kwarto mo. Yung susi mo nitong bahay mo. Tapos pag aalis na ako, ilalak ko na lang tong pinto. Promise kuya, wala akong kukunin dito. Hindi ako magnanakaw. Natawa pa ako sa kanya, Mama Mia. Gusto mo ba talaga dito? Oo kuya Mas tahimik. Mas nakakapag-concentrate ako. Ang dami ko kasing gagawin na project. Okay, sige. Basta wag mong kalimutang mag-lock ng pinto kapag lumabas ka na, ha? Opo. Kumalis na ako noon, Mama Mia, at tulad nga ng usapan namin ni Fe ay dinala ko ang susi ko sa bahay. Pagkatapos ay nagpunta ako sa mga kaibigan ko at nakipag-inuman. Mama Mia, doon ay may nakilala din akong babae. Syempre, naka-table ko rin kahit na walang bayad dahil barkada rin naman ito ng iba kong mga kabarkada. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay gano'n naman ang buhay ko. Hindi naman ako nawawalan ng sex life. Nangangailangan din kasi ang katawan ko. Ang katawang lupa ko ay nangangailangan din ng dilig. Kaya, eto ako. Nakikipag-inuman sa mga barkada ko kasama ang isang babaeng kakakilala ko pa lamang. Pagkatapos ay dun na rin sa inuman na yon kami pumuslit sa may likuran at may banyo at dun ko na rin siya tinira. Ganun naman ang mga ganong uri ng babae. Mabilis lang. Parang pang-quickie lang. Pagkatapos ay parang hindi na kayo magkakilalang dalawa. Kung magustuhan yung mag-round 2, pwede pa. Kung magustuhan yung magkita kinabukasan, pwede pa. Pero ang mga babaeng ganon ay hindi naman po pang seryoso para sa akin. Kaya hinayaan ko na lang ang sarili ko. Mag-aalas 2 na noon ng madaling araw nung natapos ang inuman namin at nagkanya-kanya na rin kami ng uwi. Umuwi na rin ako sa inuupahan ko. Madilim na. Pagpihit ko ng doorknob ay nakalock na ito. Siguro nakauwi na si Fe. Siguro lumabas na yung bata kasi madaling araw na rin naman. Hindi na ako noon nagbukas pa ng ilaw dahil memorize ko naman ang mga pupuntahan at mga gamit kung saan nakalagay dun sa loob ng kwarto ko. Kahit pa medyo lasing na ako noon at kahit pa suray-suray na ako sa paglalakad, Mama Mia, ay hindi pa rin naman ako natatapilok sa kung anumang mga bagay dahil kahit nakapikit ay kaya ko pong gamayin ang loob ng kwarto ko. Kaya hindi na ako nagbukas ng ilaw. Pagkabukas ko ng pintuan ay sinarado ko na ito at nilak. Pagkatapos ay naghubad na ako. Pagkatapos ay lumakad na ako papunta sa kama ko. Nahiga na ako, Mama Mia, at mabilis din naman akong nakatulog. Pero bigla na lang akong nagising. Tumitilaok na nung mga panahon na yon ang mga manok kaya alam kong malapit na ring mag-umaga. Nagulat na lang ako, Mama Mia, nung may biglang mga kamay na yumakap sa aking bewang. Gulat na gulat ako nung mga panahon na yon. Iminulat ko ang mga mata ko pero wala pa rin akong masyadong naaaninag. Naka-blackout curtain kasi ako, Mama Mia, kaya kahit medyo siguro lumiwanag na ang labas ay hindi ko pa rin maaaninag agad-agad kung sino ang kasama ko sa kwarto. Biglang tumakbo ang isip ko. Nag-isip kung may babae ba akong dinala sa loob ng kwarto ko kaninang madaling araw nung makauwi ako. Pero kahit anong isip ko, Mama Mia, ay wala pa rin talaga akong maaalala. Ang huling alaala ko ay ako lang ang mag-isang sumakay ng taxi at umuwi dito sa inuupahan ko. Kaya takot at pagkabigla ang naramdaman ko. Oo na, nakakahiyamang aminin pero sa laki ng katawan ko at sa kalalaki kong tao ay natatakot po ako sa mga multo o mga espiritu at mga hindi katulad natin na gumagala sa ibabaw ng mundo. Kaya agad-agad kong inabot ang napakaliit na lampshade na nasa gilid lamang ng kama ko. At nung binuksan ko yon, Mama Mia, ay muntik pa akong mapasigaw sa mura nung maaninag ko kung sino ang mga kamay na yumakap sa akin. Ito ay walang iba
kundi si Fe. Medyo humihilik pa siya ng mahinang-mahina at alam mong tulog na tulog pa habang nakayakap sa akin. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang kabang aking nararamdaman nung mga panahon na yon. Sobrang kaba. Hanggang sa naramdaman ko na lang na biglang mas idiniin pa ni Fe ang kanyang katawan sa akin. Parang sumisingaw ang kanyang amoy, ang kanyang bango, at sumisingaw din ang init ng kanyang katawan kahit pa nga napakalamig nung panahon na yon. Disyembre kasi yun, Mama Mia, kapapasok lamang ng buwan ng Disyembre. At dahil malamig ang Disyembre at plywood lamang, ang apartment na yun ay nakakapasok talaga sa loob ng bahay ang lamig kahit hindi ko pabuksan ang aking electric fan. Nagdadalawang isip ako nung mga panahon na yun kung gigisingin ko ba si Fe. Pero tinignan ko siya ng maigi. Napakatahimik ng kaniyang mukha. Napakalalim ng kaniyang tulog. Nararamdaman ko pang tumataas, bumababa ang kaniyang dibdib dulot ng kaniyang paghinga. Mama Mia, yung kaniyang labi ay nasa leeg ko na. Kaya naman, umilag pa ako para matignan kong maigi ang kaniyang mukha. At nung matignan kong ang maigi ang aming itsura, ay aakalain mong magsyota kaming dalawa. Yung kaniyang kamay ay nakayakap sa bewang ko. Yung kaniyang ulo ay halos nakaunan na rin sa balikat ko at ang kaniyang bibig ay nasa may leeg ko na. Habang yung kaniyang kanang paa ay nakadantay na rin sa mga paa ko. Nung mga panahon na yon ay hindi ko talaga mapigilang makaramdam ng hindi maganda sa aking katawan. Pero alam ng Diyos na pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ito dapat, hindi ito nararapat. Dahil batang-bata pa si Fe nung mga panahon na yon. Hindi po pwede. Ewan ko ba kahit nalasing ako at kahit na kulang ako sa tulog ay hindi na ako makatulog pang muli. Gising na gising ang diwa ko. Gising na gising ang pagkalalaki ko. Kaya natatakot ako nun sa sarili ko, Mama Mia. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at baka kung ano ang magawa ko sa bata. Kaya dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang paa sa pagkakadantay sa aking paa. Nung matanggal ko yon ay dahan-dahan ko ring tinanggal ang kamay niya sa aking bewang. Pero bago ko pa tuluyang magawa yon ay nilapit na niya ang katawan niya sa akin. Halos pa nga pumatong na siya sa akin nung mga panahon na yon. Sa pagkagulat ko, Mama Mia, ay bigla ko siyang pinihit para mahiga siya sa kama at bigla akong tumayo. Nalimpungatan siya. Kuya Ruel? Sorry bigla niyang bangon. Mama Mia, hindi ko maiwasang tignan ang kanyang itsura. Magulo ang kanyang buhok. Kinukusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata. Pero napakaganda niya at napaka-sexy niya dahil hindi rin pala siya nagkumot nung mga panahon na yon. Sorry kung nagising kita, sabi ko. Kasi naiihi na ako eh. Bigla akong lumabas at pumasok sa banyo. Sa loob ng banyo, Mama Mia, ay hindi ko maikalma ang sarili ko. Pinilit ko ang sarili kong maihi para naman sa ganun ay makapag-relax din ang nararamdaman ko. Pero hindi. Naghuhumindig ang pagkalalaki ko nung mga panahon na yon at pilit kong kinakalma ito. Mali itong nararamdaman ko. Mali dahil napakabata pa ni Fe. Hindi pa ito pwede sa akin. 14 years old pa lamang ito, Mama Mia. Pihadong makukulong ako sa iniisip na mali ng katawan ko. Nung hindi talaga ako mapakalma ay bigla akong binuhusan ng malamig na tubig ang aking katawan. Malamig ang tubig noon panahon na yon, Mama Mia, dahil madaling araw pa lamang. Nung nahimasmasan ako, buti na lang at nakakita ako ng maisusuot kong nakasampay sa may banyo.
At yun ang sinuot ko. Pagbalik ko, Mama Mia, ay nag-aayos na si Fe ng kaniyang mga gamit. Oh, Fe, hindi ka na ba matutulog pa? Hindi na kuya, nagising na ako. Pasensya ka na nga pala at hindi na ako umuwi kagabi. Kasi lasing na naman si tatay eh. Tapos nagsisigawan na naman silang dalawa ni nanay. Alam kong nabugbog na naman ang nanay ko. Ewan ko ba sa'yo dyan, Fe? Bakit ba kayo nagtitiis dyan sa ama nyo? Dyan sa ama mo? Bakit ba nagtitiis yung nanay mo? Hindi ko mapigil ang tanong at pangengialam na rin ang buhay nila. Ewan ko ba dyan, kuya? Ganun ba talaga ang love, kuya? Nakakamartir ba? Tanong niya. Aba, ewan ko. Hindi pa naman ako nagmahal. Talaga? Sa tanda mong yan? Natawa ako sa naging sagot niya. Grabe ka naman sa matanda. 25 pa lang ako, huy. 25 ka na, kuya. Tapos wala ka pang experience sa love? Buti pala yung mga kaklase ko may mga boyfriend na. Sabi nito. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Ako? Wala pa. Pero may nanliligaw na sa akin. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kirot sa aking dibdib. At the same time ay may tuwa rin, Mama Mia, dahil hindi pa pala nagkaka-boyfriend itong si Fe. So ano, sasagutin mo yung nanliligaw sa'yo? Hindi ko alam. Gusto mo ba? Hindi ko rin alam, kuya. Anong hindi mo alam? Dapat alam mo kung gusto mo ang isang tao. Bigla siyang yumuko at napansin kong namumula ang kanyang pisngi. Mama Mia, may pagkamistisa kasi ang kutis ni Fe. Medyo maputi ito at madaling mamula. Lalong-lalo na ang kanyang pisngi kapag nahihiya siya. Kasi kuya, may iba akong gusto eh. Ganun ba? Nalungkot ako nung sabihin niyang may gusto siyang iba. Pero hindi kami pwede. Bakit naman? May girlfriend ba yun? Di ko alam, parang. Paano mo nasabing parang? Basta, sige na kuya, alis na ako ah. Mama Mia, lumabas na si Fe, bit-bit ang mga gamit niya. Pero ilang saglit pa ay bumalik ito dahil sarado pa raw ang kanilang bahay. Kinatok niya raw ang pinto pero hindi pa rin ito nagbubukas. Kaya naman bumalik siya sa bahay ko. Mag-aalas 7 na noong lumabas siya ulit. Pero Mama Mia, bago pa man siya makaakyat sa kanila, ay bumungad na sa amin ang aming landlady na tumatakbo at umiiyak pababa. May patay! May patay! Paulit-ulit nitong sigaw. Nataranta kaming dalawa ni Fe, Mama Mia, dahil mula ito sa itaas. Ibig sabihin, 2 pintuan lang naman ang nasa taas, Mama Mia. Ang tinutuluyan ni Fe at syempre yung tinutuluyan ng mag-asawang Bombay. Mama Mia, gulat na gulat kami sa bumungad sa amin. Ang pintuan ni Fe, bukas. Sa loob, Mama Mia, ay may mga patak ng dugo. Umiiyak na noon si Fe at nag-hysterical na. Nung papasok na kami sa loob, ay nakita ko na. Nakita namin ang katawan ng kanyang ina na nakahandusay, malapit lamang sa kanilang kama at wala na itong buhay at naliligo sa sarili nitong dugo. Nay! Nay! Sigaw ni Fe. Agad ko itong niyakap, Mama Mia, at pinigilang lapitan ang katawan ng kanyang ina. Wag muna. Wag muna. Pero kuya, ang nanay ko, paulit-ulit niyang sigaw. Wala nang buhay ang nanay mo. Wag mo munang lapitan. Hayaan mo munang dumating ang mga pulis. Mama Mia, nung makarating ang mga pulis, ay dito na nga na kumpirmang ilang oras na palang patay ang nanay ni Fe. Noong mga panahon siguro na nagsisigawan ng kaniyang ama at ina at may kumakalabog sa itaas, ay dito na pala ito nagpang-abot ang dalawa.
Akala lang siguro ni Fe nung gabing yun, Mama Mia, ay wala lang ito. Akala niya tulad lang lamang ito ng ilang mga pag-aaway na rin ng kaniyang mga magulang na nauuwi sa pisikal na sakitan, pero hindi naman po sa ganito, sa saksakan. Na-recover pa sa crime scene ang kutsilyong ginamit ng kaniyang ama. Kutsilyo pa nila sa kanilang kusina. Grabe ang naging trauma nun kay Fe, Mama Mia. Lumayas din ang kaniyang ama. Siguro, nung madaling araw na umuwi si Fe sa kanila ay nasa loob pa ng bahay ang kaniyang ama dahil sabi niya ay nakalak pa daw ang pintuan. Kaya nga siya agad-agad na bumaba at bumalik sa unit ko. Siguro ng kaniyang papa na wala ng ibang tao tsaka ito umalis at naglayas. Bit-bit ang kaniyang mga gamit. Mama Mia, tinulungan ko si Fe na maiayos ang burol ng kanyang ina. Nag-leave na rin ako noon sa trabaho. Maraming nakiramay sa kanya, mga kaibigan, mga kamag-anak. Pero nung natapos na ang libing, Mama Mia, ay ni isa wala nang gustong kumupkup pa kay Fe. San ka ngayon? Tanong ko. Ewan ko, kuya. Dun ka ba sa kapatid ng nanay mo? Kung sasama ka sa mga kamag-anak mo, dun ka sa kamag-anak ng nanay mo, ha? Huwag sa kamag-anak ng tatay mo. Kasi baka puntahan ka niya dun. Baka kunin ka niya. Wala namang gustong umampun sa akin, kuya. Naawa ako sa kanya nung mga panahon na yun. Anong ibig mong sabihin? Wala namang may gusto sa akin eh. Walang may gusto sa akin. Kuya, ampunin mo na lang kaya ako. Natawa pa ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Paano kitang aampunin? Ang bata-bata ako pa. Tsaka ang laki-laki mo na. O gawin mo na lang kaya akong asawa. Mas nagulat ako sa sinabi niyang yun. Anong gawin kitang asawa? Kuya, wala na kasi akong mapupuntahan. Wala namang gustong tumanggap sa akin. Sabi nila, mahirap din ang buhay nila. Hindi na nila kaya pa ng isang bibig na pakakainin. Okay, sige. Dumito ka na muna sa unit ko. Tapos, pag ilang araw wala pa rin umampun sa'yo, hahanapin natin ang iba pang mga kapatid ng nanay mo. Huwag, kuya. Ayoko sa kanila. Hindi ko naman sila kilala eh. Pero mga kamag-anak mo yun, Fe. Mga kadugo mo. Kahit pa, ayoko sa kanila. Mas gusto ko na lang na magsarili sa buhay ko kesa sa kumapit sa kanila. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay nakikita ko ang sarili ko kay Fe. Nung mga panahon na namatay din ang nanay ko. Nung mga panahon na pinili ko rin na ako na lang mag-isa. Pinili ko rin na buhayin ang sarili ko at wag nang umasa sa iba. Kaya naawa ako sa kanya. Pinatuloy ko muna siya sa tinutuluyan ko. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya rin ang kanyang pag-aaral. Pasko, Mama Mia, kauna-unahang Pasko na may kasama ko sa loob ng bahay. Pero kauna-unahang Pasko rin na malungkot ang ambience dahil umiiyak pa rin nung mga panahon na yun si Fe. Kaya naman sinabi ko sa kanya na sumama siya sa akin at magliwaliw kami. Ipinasyal ko siya. Natuwa naman siya pero tuwing gabi ay naririnig ko pa rin siyang umiiyak. Hanggang sa isang gabi, umiiyak siya noon, Mama Mia. Nanginginig ang kaniyang boses. Nasasanay na rin naman ako sa kaniyang pag-iyak tuwing gabi. Siguro nga naiiyak siya sa sitwasyon nila. Sino ba namang hindi maiiyak? Namatay ang nanay mo, tapos tatay mo pa ang pumaslang nito. Tapos ngayon hindi pa makita ng mga otoridad ang tatay mo at nagtatago ito. Siguro naman walang matutuwa kung malalagay sa ganoong sitwasyon, hindi ba? Kaya hinayaan ko na lang siya. Pero nararamdaman ko ang sobrang panginginig niya kaya nilapitan ko siya. Ayos ka lang ba, Fe? Ayos ka lang ba? Paulit-ulit kong tanong.
Hindi siya sumasagot kaya hinawakan ko ang balikat niya. Literal na halos mapaso ako sa init ng kanyang balikat, Mama Mia. Dun ako nataranta. Nilalagnat ka? Sinalat ko ang kanyang lieg at noo at mainit na ito. Mama Mia, gabing-gabi pa naman noon. Walang pharmacyang bukas. Natataranta ako dahil wala naman akong gamot doon sa loob ng unit ko. Hindi naman kasi ako Boy Scout na laging handa sa mga ganoong klaseng mga emergency. Kaya ang ginawa ko ay kumuha na lang ako ng bimpo. Pinasa ko ito ng tubig pagkatapos ay pinunas ko ito sa kanya. Una kong pinunasan ang kanyang noo, ang kanyang lieg, ang kanyang mga kamay at mga paa. Pero hindi pa rin masyadong humuhupa ang init ng kanyang katawan. Kaya Mama Mia, binasa ko ulit yung bimpo. Pagkatapos ay unti-unti kong pinasok ang kamay ko sa loob ng kanyang dibdib. Mainit nga ito. Tinanggal ko ang nakabalot na kumot sa kanyang katawan. Tapos, dahil sa sobrang init niya, ay binuksan ko na rin ang suot niyang blouse. Buti na lang at blouse ang suot niya noon na merong mga botones. Mga 5 botones yun, Mama Mia, pero hindi ko naman binuksan lahat. Hanggang 3 lang para lang makalabas ang singaw ng init ng kanyang katawan. Tapos, patuloy ko siyang pinunasan. Hanggang sa tinabihan ko na siya sa pagtulog, niyakap niya ako, Mama Mia. Mahigpit na pagkakayakap. Nakatulog ako sa ganon dahil antok na rin ako at galing pa akong trabaho. Nagising na lang ako bigla, Mama Mia, nang may gumagalaw sa akin. Oo, maniwala man kayo't sa hindi. Nagising ako na naalimpungatan ako dahil may gumagalaw sa katawan ko. Noong iminulat ko ang mata ko ay nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil biglang sinalubong ng halik ni Fe ang labi ko. Hindi ko alam noon kung paano ba magre-react. Hindi ako nakapag-react kaagad. Hinayaan ko na lamang siya. Halata sa kanyang mga halik na hindi pa siya masyadong marunong. Hanggang sa nahimasmasan ako. Fe, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya nung mailayo ko na ang kanyang mukha sa akin. Hindi siya sumagot, Mama Mia. Bagkus ay tuluyan niyang binuksan ng suot niyang blouse at tumambad sa akin ang kanyang katawan. Kung katawan lang ang pag-uusapan ay hindi mo mahahalatang 14 years old lamang si Fe, Mama Mia. Mali. Kaka 15 lang pala niya noong mga panahon na yon. Pero hindi mo pa rin mahalata. Akala mo ay dalagang-dalaga na talaga siya. Kuya, huwag kang gumalaw please. Ako lang bahala sa'yo. Lalaki lang ako. Tao lang ako, Mama Mia. Nadadarang. Nadadala. Alam kong hindi maganda na ito ang magiging rason ko. Dahil alam ko pa rin na sa aming dalawa ni Fe nung mga panahon na yun, ako dapat ang nasa matinong kaisipan. Kasi ako yung mas matanda. Ako dapat yung kumontrol ng sitwasyon. Dahil ako yung nasa sakto ng pag-iisip. Pero nung mga panahon na yun ay hindi ang ulo ko sa ibabaw ang nag-iisip, kundi ang isa pang ulo ko sa ilalim. Oo, Mama Mia. Nagpadala ako noon sa tukso. Pilit ko mang inilalayo ang katawan ni Fe sa akin ay pilit naman itong inilalapit sa akin yon. Pagkatapos ay bigla niya akong niyakap. Nakapatong na siya ng mga panahon na ito sa akin. Pagkatapos, Mama Mia, nung dumikit na sa katawan ko ang mga dibdib niya, doon na nawala ang gahiblang kontrol na nananatili pa nung mga panahon na yon sa sarili ko. Nung magkalapit na at nagkadikit na ang balat namin sa isa't isa, ay nawala na lahat ng mga kontrol na meron ako.
Agad ko siyang siniil ng halik. Mama Mia, gumanti rin naman siya. Pagkatapos ay nakagat pa nga niyang pang-ibaba kong labi. Medyo napaaray pa ako noon. Humingi siya ng tawad sa akin at ang sabi niya ay dahil yon hindi pa siya masyadong marunong. Nababasa lamang daw niya sa kanyang mga binabasang nobela ang bagay na yon. Pinapractice niya raw yon sa salamin pero hindi pa raw niya yon napapractice sa totoong mga labi. Sa akin pa lamang. Para akong sinilaban nung sinabi niyang ako pa lang ang nakaunang humalik sa kanya. Mas lalong nag-init ang aking katawan, Mama Mia, at hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Ako nang pumaibabaw sa kanya at ako nang kumontrol sa mga pangyayari. Hindi naman siya tumutol. Bago ko pa nga siya tuluyang angkinin, Mama Mia, ay nagdalawang isip pa ako. Hindi ko na sana yun itutuloy. Kaya lang, siyang nakiusap sa akin. Ituloy mo na kuya, please. Angkinin mo na ako. Pagkasabi niya sa mga salitang yun, Mama Mia, sinilaban na naman ng pagkatao ko at tuluyan ko na ngang inangkin si Fe. Napasigaw pa siya at napakapit pa at halos bumaon pa sa likuran ko ang mga kuko niya. Nung tuluyan ko na nga siyang maangkin. At tunay nga ang sinabi niya, Mama Mia. Tunay ngang wala pang ibang nakaangkin sa kanya kundi ako lang. Halos patayin ako noon ng konsensya ko. Pagkatapos na may mangyari sa amin ay paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Patawarin mo ko, Fe. Patawarin mo ko at nagpadala ako sa init ng katawan ko. Ayos lang yun, kuya. Ako rin naman ang gumusto nito. Ako rin naman ang umakit sa'yo. Pero hindi dapat eh. Dapat ako yung nagtimpi. Dapat ako yung nagkontrol dahil ako yung mas matanda. Ano ka ba, kuya? Sabi ko nga, ayos lang. Huwag ka nang mag-alala. Sabi niya sa akin, sabay halik pa sa aking labi. Mama Mia, pinilit ko man po na wag ituloy ang mga ganong relasyon naming dalawa ni Fe dahil alam kong mali, ay hindi ko na napigilan ng lahat. Simula nga nung may mangyari sa amin ay halos gabi-gabi na kung ayain niya ako. Hanggang sa kumalat na ang kung anong chismis sa paligid namin. Ang dating respetado kong pagkatao sa lugar namin, Mama Mia, ngayon ay kinukutya na ng iba. Nung una ay hindi ko pa alam ang mga chismis na yon. Nagugulat na lamang ako nung tinitignan ako ng masama ng mga kapitbahay namin, lalong-lalo na yung mga nanay. Para bang may ibig silang sabihin. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil sabi ko nun sa sarili ko, wala naman silang ambag sa buhay ko. Kaya lang, Mama Mia, isang araw, nagulat ako habang nagtatrabaho ako nun. Mag-aalas 7 na noon ng gabi. Kakaumpisa pa lang ng aking shift, Mama Mia. Bigla akong pinatawag ng manager namin. O bakit po? Ano pong atin? Tanong ko. Ruel, may naghahanap sa'yo dyan sa labas. Kapatid mo raw. Kapatid? Wala naman po akong kapatid. Sabi ko. Ay ewan. Basta Fe daw ang pangalan. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay agad akong lumabas. Kinabahan pa ako baka kung anong nangyari kay Fe. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Buti nga't nahanap ko tong pinagtatrabahuan mo eh. Buti nga't nahanap ko yung address sa isa sa mga pantalon mo. May papel kasi dun. Paliwanag niya. Huwag ka nang mapaliwanag, anong ang ginagawa mo dito? Huwag ka munang umuwi. Hindi na rin na muna ako uuwi. Ano? Bakit? May mga pulis kasing naghahanap sa'yo.
Tumakas nga lang ako sa kanila eh. Mga pulis? Bakit may mga pulis? Aba ewan ko, di ko alam. Sige nga, uwi tayo. Hindi, wag na. Uuwi tayo. Baka may gusto lang silang sabihin. Baka nahanap na ang ama mo, baka nahuli na siya. Sa tingin ko, hindi ganun eh. Mama Mia, galit na galit pa ang manager ko noon dahil bigla na lang akong umalis. Nag-aalala kasi ako kung anong ginagawa ng mga pulis doon sa lugar namin, particularly kung bakit nila ako hinahanap. Pero bago pa man ako makapasok doon sa iskinita papasok sa lugar namin, ay may nakasalubong na akong isang tambay. Naku, Ruel, Pe, wag muna kayong umuwi. Ano, bakit? May mga pulis na naghahanap sa inyo. Isinumbong ka kasi ng iba nating kapitbahay na itong si Fe binabahay mo raw. Itong bata, ginagawa mo raw nanay-nanayan dyan sa bahay mo at ikaw ang tatay. Naglalaro raw kayo ng apoy dyan sa loob. Mama Mia, takot na takot ako nung marinig ko ang sinabing yon ng aming kapitbahay. Isinumbong na nga ako ng iba naming kapitbahay. Siguro may mga gabi na kapag nagniniig kami, dahil nga sabi ko sa inyo plywood lamang ang pagitan ng mga bahay namin, ay naririnig nila ang mga halinghing at ungol ni Fe. Kaya siguro nila nalaman na may nangyayari sa aming dalawa. Hindi nga kami umuwi, Mama Mia. Nagrenta na lamang kami noon ng isang mumurahing motel. Pagkatapos yung kapitbahay namin na tambay ay sinuhulan ko na lamang para kapag wala ng mga pulis ay siya ang kumuha palihim ng mga importanteng gamit naming dalawa ni Fe. Matapos nga niyang makuha ang mga importanteng gamit namin, Mama Mia, ay nagpakalayo-layo na kami ni Fe at umuwi na kami sa probinsya. Isang probinsya na noon ko lamang napuntahan. Alam kong probinsya yon ng nanay ko dahil yun ang lagi niyang sinasabi sa akin at kinukwento sa akin. Wala kaming masyadong kakilala doon. Walang nakakaalam doon sa tunay na pagkatao ni Fe. Hindi mo rin naman malalaman na batang-bata pa si Fe dahil sa kanyang katawan at tindig, Mama Mia. Kaya nag-usap kaming dalawa habang nasa biyahe kami. Walang ibang makakaalam ng tunay niyang pagkakakilanlan, lalong-lalo na ang tunay niyang pangalan at ang tunay niyang edad. Magsasama kami doon bilang mag-asawa. Sasabihin niyang 18 na siya. Mama Mia, alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong hindi tama. Pero wala na akong ibang magawa. Hindi na rin naman nagpapaiwan si Fe. At hindi ko rin naman siya maiwan-iwan na dahil nga responsibilidad ko na siya, lalo pat ilang beses ko na siyang nagalaw. Alam kong mali. Alam kong marami ang magagalit sa inyo ngayon, lalong-lalo na yung mga magulang. Pero pinanindigan ko naman si Fe, Mama Mia. Nagrenta kami ng isang bahay. Tapos, Mama Mia, meron naman akong konting naipon kaya pinagpatayuan ko ng isang sari-sari store itong si Fe. Wala pang masyadong sari-sari store dun sa lugar na yun kaya medyo gumanda ang kita ng kanyang sari-sari store. Hindi na rin siya nag-aral dahil desisyon na rin niya yun, Mama Mia. Malalaman daw kasi ng karamihan ng kanyang tunay na pagkatao kapag nag-aral siya. Ako naman ay naghanap na rin ng matinong trabaho. Naghanap na rin ako ng isang trabaho na pwede kong pagkakitaan. Buti na lang at hindi naman masyadong demanding nung mga panahon na yon. Dahil nakagraduate naman ako ng high school, ay nakapagtrabaho pa rin ako ng maayos. Hanggang sa matapos nga ang 4 na taon naming relasyon ni Fe, ay nagbuntis ito sa una naming anak. Oh, Mama Mia, 18 na noon si Fe at 19 na noon si Fe nung nabuntis ko siya. Pagkatapos niyang manganak, ay naging sunod-sunod na rin ang anak naming dalawa. Napakahilig kasi ni Fe sa bagay na yon, Mama Mia. Napakahilig niya pagdating sa kama. Hanggang sa naging 4 na nga ang anak naming dalawa.
Wala na nga akong ibang napagpilian, Mama Mia, kundi ang sumama sa isa kong kaibigan na naging kaibigan ko sa trabaho nung sinabi niyang mag-a-abroad siya. Nag-abroad nga ako, Mama Mia. Nagtrabaho ako sa construction dun sa Middle East. Pero wala pang 3 taon. Hindi ko pa natatapos ang 3 taon kong kontrata ay nabalitaan ko na lang, Mama Mia, na sumama na sa ibang lalaki ang asawa ko. Sumama na sa ibang lalaki si Fe. Wala na akong naging balita sa kanya. Iniwan niya ang 3 naming anak dun sa isa naming kapitbahay. Samantalang yung bunso ay dinala niya. Mama Mia, halos mawalan na ako noon ng ganang mabuhay pa sa Middle East. Hindi ko na kinakaya pa, Mama Mia, ang mga nangyayari. Gusto ko na rin sanang tapusin noon ang buhay ko dahil hindi ko na alam kung paano ko pa ito uumpisahan. Ngayong wala na ang nag-iisang rason noon, kaya ako nagpapatuloy sa buhay. Pero tinapik ako ng Diyos isang gabi, Mama Mia, na panaginipan ko ang mga anak ko. Sa panaginip ko ay naranasan din daw nila ang naranasan ni Fe noon. Kaya nagising akong umiiyak. Nagising akong nangangako sa Diyos na hindi ko iiwanan ang mga anak ko. Tinapos ko ang kontrata ko, Mama Mia. Pagkatapos ng kontrata ko ay umuwi agad ako at saka kinuha ang mga anak ko. Nagpakalayo-layo kami. Nagtayo ako ng maliit na talyer. Naging maganda rin naman ang kitaan dito. Sa ngayon, Mama Mia, ay grade 11 na po ang panganay ko. Yung sumunod naman ay grade 10 at yung pangatlo ay grade 7 na. Wala na rin akong ibang naging asawa. Oo, may mga nakakasiping akong babae dahil hindi naman maiiwasan yon. Pero kung tatanungin niyo ako kung seryosong relasyon, wala na. Wala na rin akong naging balita pa kay Fe, Mama Mia. Hindi ko na alam kung nasaan siya at yung bunso naming anak. Kaya nga naisipan kong isulat dito sa programa mo itong storya ng buhay namin. Nagbabakas sakali, Mama Mia, na marinig ni Fe itong panawagan ko. Sana kung nasaan man siya, sana maayos lang sila. Lalong-lalo na ang kalagayan ng anak naming bunso. Sana nakakapag-aral ito. Sana naging maayos ang buhay ni Fe. Naiintindihan ko naman kung bakit siya naghanap ng iba eh. Naiintindihan ko naman na si Fe ang tipo ng babae, Mama Mia, na hindi kinakaya kapag wala sa malapit ang minamahal niya. Ang totoo niyan, nung nagpaalam ako sa kanya noon na mag-a-abroad ako, ay ayaw na ayaw niya akong payagan. Sabi pa niya noon ay kinakaya naman namin kahit na mahirap ang buhay namin. Nagtutulungan naman kami. Kumikita naman ang tindahan niya at may sweldo din naman akong tinatanggap buwan-buwan. Pero dahil nga lumalaki na nung mga panahon na yun ang mga anak namin at nagkakasakit rin, Mama Mia, kaya hindi ako nakinig sa kanya. Hindi ko pinakinggan ang pakiusap niyang wag ko silang iwanan sa Pilipinas. Wag akong tumuloy na mag-abroad. Kasi ang nasa isip ko nung mga panahon na yun ay ang makakapag-provide ako para sa pamilya ko. Ayoko kasing danasin nila ang hirap na dinanas ko noon. Ayoko yun, Mama Mia, kaya tumuloy ako sa abroad kahit na tutol noon ang asawa ko. Pero ito nga ang naging kapalit. Ang pag-alis ko, ang pagpunta ko ng abroad at hindi ko isinaalang-alang ang emosyon ng asawa ko. Yun siguro ang naging dahilan kung bakit tuluyan siyang nagsawa sa akin at nakahanap ng iba. Mama Mia, ang sinamahan nga pala ni Fe ay isa sa mga regular customer niya sa tindahan namin. Isang driver po, Mama Mia, na regular na bumibili ng energy drink at ng yosi dun sa tindahan. At ang sabi pa ng mga kapitbahay namin noon ay tumatambay doon lagi at laging nakakausap si Fe. Kapag magkausap daw ang dalawa noon ay halos wala nang matitindang asawa ko dahil hindi na ito nag-e-entertain ng customer. Kapag daw nagtatanong sila kung merong ganito, lagi raw sinasabi ng asawa ko wala kapag kausap niya yung lalaki. Kaya hindi na rin daw sila nagtaka nung mabalitaan nilang sumama nga ito sa lalaking yon.
Fe, kung nasaan ka man, hindi na ako galit sa'yo. Ang totoo niyan ay hihingi ako ng tawad sa'yo dahil alam kong sinamantala ko noon ang kahinaan mo at ang kabataan mo. Hindi tama yun, mali yun. Kaya patawarin mo ako. Wala na rin akong galit nung iniwanan mo ako at ang mga anak natin. Ang nais ko lamang sana ay ipakita mo sa akin ang anak ko. Sana hayaan mo akong magpakaama sa bunso nating anak dahil alam kong anak ko pa rin yan. Kung nasaan ka man ngayon, sana maayos ka lang. Kung nasaan ka man, kumontak ka lang kay Mama Mia. I-email mo lamang siya o mag-comment ka lang at baka siya na ang magre-reply sa'yo. Pakiusap ko rin sa'yo, Mama Mia, na kung nakikinig man o marinig man ito ni Fe, sana'y maging tulay ka ng muli naming pagkikita. Wala na akong nararamdaman sa kanya, napatawad ko na rin siya. Ang gusto ko na lamang ay impormasyon tungkol sa anak namin at gusto ko lamang makasama ang bunso namin. Sana, Mama Mia, kung may mag-message man sa inyo, kapag naitampok nyo na itong video ko at itong kwento ko, sana po ay i-message nyo rin ako. Ito po ang official ko pong email address. Pag i-message nyo po ako dito, ay magre-reply po ako dahil nagno-notify po ito sa cellphone ko. Maraming salamat, Mama Mia. At pasensya na po pala dahil alam kong hindi maganda ang umpisa ng kwento kong ito. Sana marami pa po kayong mapasaya. Sana marami pa pong ma-inspire na patuloy na mabuhay dahil sa programa niyong ito. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat. Ruel. Grabe naman ang kwento ni Ruel. Nako Ruel, alam mo na ang mali mo ha. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga kabataang nakikinig ngayon, please lang. Mag-21 muna kayo bago kayo makipag-tsuktsakan, charot lang. Hindi, sabi ko, wag kayong lumampas dun sa inyong mga tawag natin, mga boundaries, mga bata. Lalo-lalo na rin sa mga matatanda na, 'di ba? Lalo na kay Ruel, 14 years old pa nung dinali niya itong si Fe. Malaking kasalanan yun, Ruel. Kala mo pakulong kita dyan. Charot lang, joke lang, Ruel. Pero kay Fe ngayon, kung nakikinig ka man, sige, email ka lang sa akin, Fe, mamamiacdo0317@gmail.com. At ako nang bahala na maging tulay ninyong dalawa ni Ruel para magkita kayo. Hindi na rin siguro para dugtungan pa kung anong nangyari sa inyo noon, kundi para na rin sa mga bata. Alam kong nangangailangan din ang mga anak mo na kay Ruel ng presensya ng kanilang ina. Kaya magpakaina ka rin, ha? At sa'yo, Ruel, natutuwa naman ako at inuna mo ang mga anak mo sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. Kung kayo na nakikinig ngayon, kung may idea kayo kung nasaan si Fen, email nyo ako, ha? At kung may comment kayo o may reaction kayo nitong kwento ni Ruel, please do not hesitate to comment down below. Be gentle with your words. And syempre, wag ding hahayaan na hindi kayo mag-like at mag-share ng video na to. Please do like and share. And kung meron kayong sariling kwento, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Sa hindi pa nakapag-subscribe, alam nyo na, dapat nakapag-subscribe na kayo dyan. Please subscribe this channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalahad at itatampok. At syempre, meron tayong mga social media accounts. Baka kala nyo wala. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Maraming salamat po sa inyong muli. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.